I-Believers! Isang kakaibang safety demonstration ang gagawin namin dito sa TESDA Fairview. At kasama natin ang mga students nila. Hi, guys! Yeah! Kasama din namin si Captain Jobert Tolentino ng Disaster and Emergency Responders International para alamin kung pwede bang pamatay sa nag-aapoy na mantika ang tubig. It's Experiment Time! I-Believers, huwag niyong gagayahin ng experiment na ito. Guys, mag-ingat kayo. Remember, safety first. Oo naman! Kaya meron kaming safety gears. Aha, nakahanda na rin ang aming gagamitin para sa experiment. Ang aming mantika, blowtorch, at tubig na may mahabang hawakan. Sige, ito na ang una natin gagawin. At paalala lamang po sa mga bata, huwag niyo pong gagayahin ito sa inyong mga bahay, lalo na kung wala kayong kasamang magulang. Ito, gamit ang blowtorch, pakukuluin natin ang mantika. Ayan, nasindihan ko na. Simulan na natin pakuluan ang mantika. Ang boiling point ng cooking oil ay nasa 300 degrees Celsius o 572 degrees Fahrenheit. Pag lumagpas ang init sa boiling point, umabot na ang mantika sa smoke point. Para sa cooking oil, ito ay nasa 400 degrees Celsius o 752 degrees Fahrenheit. At pag lumagpas pa ang temperature ng mantika sa smoke point, ibig sabihin, umabot na ito sa flash point kung saan maaari na itong mag-apoy. Kapag binuhusan nyo nag-aapoy na mantika ng tubig, lalaki yung apoy. Pagka po ang kumukulong mantika ay binuhusan ng tubig, lalo pong lalaki ang apoy kasi nagkakaroon ng interaksyon yung tubig at saka po yung langis. Ayun! Napaapoy na natin ang mantika! Aha! Handa na ba kayong alamin kung talaga bang pwedeng pamatay ng nag-aapoy na mantika ang tubig? Ready na ba kayo? Get set! Go! Wow! Ang galing nga! Nang ibuhos ang tubig sa nag-aapoy na mantika, lumubog ito sa ilalim ng lata. Dahil sa mataas na temperature, nag-evaporate ang tubig. From liquid, naging mainit na steam ito. Ang gas mula sa steam ay mabilis na nag-e-expand. Tinutulak nito paakyat ang mantika. At kasabay sa pagsirit ng mantika pataas, nahahaluan din ito ng oxygen gas mula sa steam ng tubig. At nagkakaroon ng malaking apoy na parang sumasabog. Ang pagkaka-expect ko, pag binuhusan siya ng tubig, mamamatay agad siya. Hindi pala kasi mas lalo siyang lumaki. Mga I-Believers, alam nyo na, kapag nag-aapoy ang inyong mantika habang nagluluto, huwag po kayong gagamit ng tubig para patayin ang apoy. Ano po ba ang mga pwedeng gawin pag biglang umapoy ang mantika sa kusina? Rod, yung nakita mong apoy kanina, it is called the grease fire. It is also a kind of liquid fire. Pag liquid fire, bawal ang tubig. So, yung nakita natin, yun ang magiging epekto. Again, tatanggalin natin yung isang factor ng fire, which is oxygen. And the best, yun yung the best kasi mabilis natin na mapapawala kaagad yung apoy. Katulad nitong gagawin natin ngayon. So, immediately, wala na yung apoy. Pero wag mo agad tatanggalin kasi the moment na tinakpan mo, binuksan mo ulit, papasok ulit yung oxygen, meron ulit tayong apoy. Pero ngayon, tumagal na ng konti. Pangalawang natanggal natin is yung heat. So, wala na siyang apoy. Isa pang paraan na meron tayo sa bahay ay ang ating mga cloth materials. So, yung cloth, pupunin natin ng tubig para maging seal siya at hindi siya hindi makakapasok ang oxygen. Dahan-dahan pag-cover. So, immediately, wala na yung apoy natin. To make sure na wala ng apoy, be sure na naka-cover ka. At kung meron tayong portable fire extinguisher sa bahay, ito ang the best na panglaban talaga sa mga nagsisimula pa lang na sunog. At yan ang aming believable fire safety tip ngayong linggo. Abangan nyo ang mga kakaibang experiment sa pagbabalik ng I Believe!